Dati, may mga pangalang may tunay na halaga. Pinag-iipunan mo sila at isinusuot ng may pagmamalaki. Ngayon, ang iba ay nasa clearance rack na lang. Ang iba ay nalugi na at ang ilan ay naging logo na lang na nakatatak sa mga mumurahing gamit. Pero ang presyo ay kasing mahal pa rin noong panahong dekalidad pa ang gawa nila. Ang Burberry ay nagulat lang ng 17% bagsak sa kita, 66 na milyong pound na lugi, at 1,700 tinanggal sa trabaho. 7 luxury brands ang nawala sa hulog. 5 naman ang sulit pa rin ang bawat sentimo. Narito ang buong kwento. Ang mga tatak na hinanggaan ng mga kalalakihan ay tahimik nang nagbago. Ang ilan ay wala na. Ang ilan ay nalulugi na. Ang iba naman ay sikat na pangalan na lang ngayon na nakadikit sa produktong tinipid ang paggawa sa mga pabrikang walang kinalaman sa orihinal na kumpanya. Ang masakit pa rito, ang presyo ay halos hindi gumalaw. Nawala ang kalidad, pero naiwan ang mahal na bayarin. Hindi naman nawala ang tunay na luxury. Lumipat lang ito sa mga kumpanyang may sarili pa ring gawaan at nananahi pa ring gamit ang kamay, habang ang mga sikat na pangalan ay inubos na ang kanilang reputasyon. Ang tunay na halaga ay wala na sa logo kundi na sa gawaan na. Maraming lalaki ang hindi nakapansin dahil ang mga gawaan ay walang mga patalastas. Narito ang 7 na bumagsak. Unahin natin ang Burberry. Ang kumpanyang nag-imbento ng trench coat, nagpakinis sa gabardine at naging tanyag dahil sa kanilang check pattern sa buong mundo. Sa mahabang panahon, ang Burberry trench ay talagang sulit itago ng ilang dekada hanggang sa bumagsak ang kanilang mga numero. Para sa fiscal year na magtatapos sa Marso 2025, bumagsak ng 17% ang kita sa humigit kumulang 2.5 bilyong pounds. Nakaranas ang kumpanya ng 66 na milyong pound na pre-tax loss malayo sa 383 milyong pound na tubo noong nakaraang taon. Nasa 1,700 trabaho o halos 20% ng kanilang mga tauhan ang tatanggalin. Ang bagong chief executive na si Joshua Schulman ay ibinabalik na ngayon ang brand sa tradisyonal nitong trench coat palayo sa logo hype at taas presyo na nagtaboy sa mga mamimili. Ang 4,000 dolyar na logo handbag ay isang sugal na ang pangalan lang ay sapat na para sa presyo nito. Pinusta iyan ng Burberry at natalo sila. Ang trench coat naman talaga ang tunay nilang alas. Ang Ted Baker noong sikat pa ito ay talagang mahusay, isang dekalidad, at abot kayang British label na may sariling estilo. Pero lumawak ito hanggang sa mawala. Noong 2024, bumagsak ang mga operator ng brand. Ang sangay sa North America ay nag-high ng Chapter 15 bankruptcy noong Abril. Na-liquidate ang lahat ng 31 tindahan sa US at sayam sa Canada. Ang negosyo sa UK at Europe ay sumailalim din sa administration. Ang natira na lang ay isang pangalang ginagamit sa wholesale at licensing. Ang brand na may sariling mga shop at sariling pananaw ay tapos na. Hindi ito brand na nagmura. Isa itong brand na humabol sa paglaki hanggang sa malunod ang sarili nitong pagkakakilanlan. Ang Hugo Boss noong dekada 80 at 90 ay sumisimbolo sa matikas at dekalibreng pananamit ng mga German. Tunayang danggal nito. Ngayon, makikita na ang label na ito sa mga rack kasama ang iba pang premium mall brands at karamihan sa kanilang mga suot ay gumagamit na ng fused construction, kung saan ang chest canvas ay idinikit lang sa tela sa halip na tinahi gamit ang kamay. Kapag nasira ang pandikit matapos ang dry cleaning at paggamit, bumubula at kumukulubot ang dibdib at sira na ang jacket. Hindi na maayos ang delamination. Ang isang full canvas jacket naman ay may floating horsehair at wool chest piece na sumusunod sa hubog ng katawan at tumatagal ng ilang dekada. Ang lalaki noong 1980s na nag-ipon para sa isang boss suit ay bumibili ng isang tunay na statement. Ang lalaking bumibili ng parehong label ngayon ay bumibili na lang ng alaala nito. Si John Varvatos ay nagsimula sa ilalim ni Ralph Lauren at Calvin Klein at bumuo ng isang tunay na rock and roll luxury moment noong 2000s. Balat, slim na tahay at mga gitara sa mga campaign. Pero lumipas din ang panahong iyon. Noong May 2020,
nag-file ang John Varvatos Enterprises para sa Chapter 11 bankruptcy na may utang na mahigit 140 milyong dolyar. Nagpapatuloy ang pangalan sa ilalim ng bagong may-ari pero wala na ang impluensya nito sa kultura. Ang brand na binulang sa porma ay walang malalim na sining na masasandigan kapag nawala na ang uso. Namatay si Perry Ellis noong 1986. Halos 40 taon nang wala ang designer. Ang nagdadala ng pangalan niya ngayon ay isa na lang licensing operation, isang sikat na salitang itinatatak sa produkto ng walang kinalaman ang orihinal na designer. Ang reputasyon nito ay binuo ng isang sikat at maimpluwensyang designer noong early 80s at hanggang ngayon ay nakadepende pa rin sila sa alaala na yon. Wala na silang atelier, wala na ring creative mind na nagpapanatiling kalidad. Ang pangalan na lang nila ang nagsisilbing asset na nililisensya kahit saan basta makabenta pa. Mas tumagal pa ang logo kaysa sa mismong legacy nito ng 4 na dekada. Ang True Religion ang nagtakda ng premium denim noong kalagitnaan ng 2000s. Ang contrast stitching, ang horseshoe logo at ang presyong nagpapakitang may pambili ka. Pero nalaos ang style na to. Nawala ang ningning at noong 2020 ay nag-file ang kumpanya ng bankruptcy. Ang natitira sa kanila ay makikita na lang sa mga mall at outlet center. Sa totoo lang, hindi naman talaga worth $300 ang pagkakagawa nito. Worth $300 lang ito dahil sa hype. At ang hype ang pinakamabilis mapanong bagay na mabibili ng pera. Ang isang maayos na selvage denim mula sa tapat na brand na hinabi sa shuttle loom ay mas matibay at mas maganda kaysa sa pinakasikat na True Religion sa mas murang halaga. Ang Brooks Brothers naman ang may pinakamalalim na kasaysayan sa listahang ito. Itinatag noong Paini 1818, ito ang pinakamatandang clothing brand sa Amerika. Sila ang nag-imbento ng ready-to-wear suit, nagpasikat ng button-down collar at nagbihis sa mga presidente gaya nina Lincoln, Roosevelt at Kennedy. Noong July 2020, nag-file din sila ng bankruptcy. Nabili ito at ngayon ay nasa ilalim na ng Catalyst Brands, isang grupong nabuo noong 2025 mula sa pagsasanib ng Spark at JCPenney. Buhay pa ang pangalan, pero ang produkto ay hindi na laging kasing husay ng dati. May mga piraso pa ring maayos tulad ng Black Fleece line at ilang gawang USA na kakikitaan pa rin ang galing. Pero hindi na garantisadong dekalidad ang bawat label. Kailangan mo nang suriin ang bawat damit para sa isang pangalang 200 taon na, iyon ang tunay na kawalan. Ngayon, narito ang 5 na karapat-dapat pa rin. Ang Ermenegildo Zegna ang definisyon ng tunay na luxury. Isang kumpanyang kontrolado ang lahat. Mula sa sarili nilang wool mills, kabilang ang Lanificio, Zegna, Bonoto at Pettinatura di Verone. Hawak nila ang tela mula sa hibla, pagikid, paghabi hanggang sa mabuo ang suot. Kapag bumili ka ng Zegna, binabayaran mo ang telang sila mismo ang gumawa sa bawat hakbang. Sinusukat ng Zegna ang tela nila sa super numbers, gaya ng Super 120s, 150s at mas pino pa. Maghanda para sa suot na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar at unawain kung para saan ang presyong iyon. Para sa gawa, hindi sa marketing. Ang Brioni naman ang rurok ng impluensyang Neapolitan sa Italia. Ang isang hantay-lored na Brioni suot ay inaabot ng 20 hanggang 30 oras ng manumanong pananahi ng mga master tailor para mabuo. Ang canvas ay tinahi gamit ang kamay. Ang mga lapel ay manumanong hinulma at ang buong kasuotan ay idinisenyo para sa katawan ng tao sa halip na sa rack lang ng pabrika. Iyan ang dahilan kung bakit ang isang Brioni suit ay kasing mahal ng isang maliit na kotse at kung bakit sulit ito para sa lalaking nakakaunawa sa kalidad nito. Nagpapatakbo pa ang Brioni ng sarili nitong paaralan, ang Scuola di Alta Sartoria, para sanayin ang susunod na henerasyon ng mga master tailor dahil ang ganitong kasanayan ay bihirang-bihira na at kailangang sadyang pangalagaan. Ang kanali naman ang pinakasulit pagdating sa tunay na Italian tailoring. Isang negosyong pagmamay-ari ng pamilya na hanggang ngayon ay pinapatakbo pa rin nila at hindi ng isang malaking kumpanya. Gumagawa sila ng mga genuine full canvas suits sa Italy na may floating stitch chest piece na sumusunod sa hubog ng katawan at tumatagal ng matagal. Ang presyo nito ay nasa 2,000 hanggang 2,400 dolyar.
Ihambing mo iyan sa mga sikat na brand na naniningil ng ganoon ding halaga para sa isang fuse jacket na umaasa lang sa pangalan. Mula pa noong 1934, sa sarili nilang mga pabrika sa Italy gumagawa ng suit ang Canali. Mas dekalidad na suit, mas mababang logo tag. Ang Brunello Cucinelli naman ay matatagpuan sa Solomeo, isang restored na medieval village sa Umbria. Ang kalidad at ang etika nito ay parehong totoo na mas bihira kaysa sa inaakala mo. Itinayo ni Cucinelli ang kanyang kumpanya gamit ang dekalidad na cashmere at isang pilosopiyang tinatawag niyang humanistic capitalism, kung saan ginagamit ang kita mula sa luxury goods para magbigay ng malaking sahod, ipaayos ang nayon, at ituring ng may dignidad ang mga taong gumagawa ng kanilang mga produkto. Ang cashmere na ito ay mula sa pinakamagagandang kambing ng Mongolia at Himalayas. Ang mahahabang hibla nito ay nakakagawa ng sweater na kasing lambot ng maligamgam na tubig at tumatagal ng 20 taon sa halip na masira agad sa isang season. Ang presyo ay para sa materyales at paggawa, hindi para sa logo. Ang Oxford clothes na gawa sa Chicago ay isa sa mga pinakapulidong ready-to-wear na tahi sa Amerika. Ang isang jacket ay dumadaan sa mahigit 160 hakbang. Ang mga canvas, kwelyo at lapel ay manu-manong tinatahi. Ang pagpaplansa pa lang ay binubuo na ng dos-dose ng proseso, kung saan ang huling paghagod ay umaabot ng mahigit 1 oras. Ang presyo ay nagsisimula sa $4,000 pataas, walang pasikat na logo at walang malaking kampanya sa ad. Higit 1 siglo nang binihisan ng Oxford ang mga presidente at leader ng industriya habang ang mga sikat na brand ang nasa mga magazine. Ito ang sastre ng mga sastre. Ang suot na nirerespeto ng ibang gumagawa ng suot. Ang pattern sa 2 panig ng listahang ito ay iisa. Ang 7 bumagsak ay ibinenta ang pangalan at hinaya ang pumanggit ang gawa. Ang 5 karapat-dapat ay pinanatili ang kalidad at hinaya ang manahimik ang pangalan. Suriin ang tela, hindi ang label sa kwelyo. Tingnan ang pinagmulan, ang pagkakakonstruct at ang oras ng paggawa gamit ang kamay. Ang sikat na pangalan ay hindi kailanman naging garantiya na nandoon pa rin ang husay. Sa 7 sa mga ito, wala na ang husay na iyon. Sa 5, hindi ito kailanman nawala.